Nanakawan na naman ka. Yung una binutas nila to. Good morning, good morning, good morning! Ako, this is a very sad day for our team sa Ecom Accelerator kasi nanakawan na naman ka. This is not the first time, pero ultimately, ito na yung pinaka-worst kasi ninakaw nila. Ninimas nila yung gamit namin sa loob ng food truck namin. I'm just very sad. Kasi may mga taong mga ganito na hindi patas na. Oh, fourth floor ang nilalakad ko. Umpisa pala. Pagod na ako. I'll try to investigate what happened and then I do hope na mahuli na namin yung photo. Sobra na eh. Sobra na talaga. Welcome dito sa kung saan ako nagpapawis. So this is my view every day. Very refreshing kasi kami sa opisina namin sa Malabon, hindi naman kami high-rise. Pero at least document ko lang tong journey ko dito. Nakalungkot but we have to move forward. First weigh-in namin ng coach ko dito sa gym. Pumiya sa bawat sila pa ng 1 kilo. Pero the fight never stops. Kasi yung 1 kilo na yun, pwede madagdagan anytime. Start na kami Leg day kami ngayon. Nanginginig na yung mga tuhod. Ang sakit. Ang gandahan dito sa gym namin, merong Zumba yung mga mommies. Ayan, pak. Galing, di ba? Mga Zumba. This is my day 5 of going to gym. I can tell. I never had this kind of feeling na I feel like more enough. Okay, nakukompleto ko na. Nagtatalaga ako sa Panginoon. Pinibubutihan ko sa work para sa business namin. And now, meron akong pinapangarap para sa pamilya ko. Meron akong pinaprioritize para unahin ang katawan ko. I couldn't ask for more. Hindi ko alam kung paano ko naging deserve maranasan ng ganitong buhay. Pero pinapangako ko sa Diyos na mas gagalingin ko pa. Mas bibigyan ko pa siya ng oras at matalagaan ko pa. Regalo niya sa akin araw-araw ng buhay na ito. And it all starts within. Sana kung sino man makakita ng video na to, maging inspirasyon na itong ginagawa ko na to, you can also do. So that, bigyan ka lalo na mas madaling biyaya ng Panginoon. Hindi lang pagdating sa usaping financial, hindi patungkol sa buhay na meron ka ngayon at sa buhay after dito sa mundong ito. So, yun na nga, nanakawan kami. So, pakita ko lang sa inyo yung ilan sa mga nanakaw na mga walang iyang mga magnanakaw dito sa street na to kapag gabi. Meron naman kaming CCTV kaso lang kasi madilim sa part na to. Ay, nako. Ito yung food truck namin, no? Yan. Medyo bagong-bago pero mukha ng luma. So, nangyari kasi dyan, yan yung mga magnanakaw. Tinuklap nila to mga kapalamuka tapos kinuha lahat ng mga gamit namin doon, mga grocery, ganyan. Yung una, binutas nila to. Nag-okay kami. Tapos kinuha nila dyan yung battery. Yan. Tapos ngayon, di na sila nakontento, ninakaw na nila pati loob ng aming food truck. Ayan na. Hindi ko alam paano nila nagawa. Actually, ninakaw din nila even yung wire namin. Ayan, no? Kaya mga kawatan talaga gagawa ng paraan Kahit ganun pa man, it's a redirection. And isa to sa mga hirap kapag nagninegosyo ka talaga. Mananakawan at mananakawan ka. So it's more of like enrollment mo. Kailangan mo siyang matutunan para mapag-igihan na masecure mo yung pinaghihirapan. And kayo ba, may masasuggest pa kayo paano natin may iwasan na manakawan tayo ng iba sa negosyo? Comment nyo naman kami. Kasi ako, may bagong negosyante lang ako. Bagito. Madami pa akong hindi alam at kailangan matutunan. Itong food truck namin, halos umiyak yung babantay talaga ng food truck namin kasi nga limas talaga gamit namin sa loob. Ay, sad life. Kinakatakot pa namin yan. Baka dumating yung time na hindi lang ito yung nakawin nila. Baka pati yung mga nasa loob ng opisina namin na dapat makagawa ko ng paraan na maprotektahan ng negosyo namin. And that's what I'll be doing. Protect your business, guys, mula sa mga magnanakaw. So, dapat talaga, minis.